Ang video natin ngayon ay tungkol sa isang kababayan natin na nag-comment sa isang video ko. Ito si kabayan ay nagka-employer na at kasalukuyang uma-attend ng 5 days training sa DMW at parang wala pang CCBI si kabayan. Ang sabi daw sa kanila ng proctor nila, shoutout sa kabayan, ang sabi sa kanila ng proctor nila ay ganito: may bad news. Ako Kuya Pinong, ang sabi ng proctor namin ay baka, ito yung proctor mga kabayan, yung nagtuturo sa 5 days training sa DMW. Ang sabi ng proctor namin ay baka matabunan yung mga KLT-21 ng KLT-22. Maiging madami ang makukuha sa KLT-22 kaya medyo pahihirapan yung mga KLT-21. Kung isipin nyo, napaka-unfair naman ng ganito. Dapat nga yung mga naunang pumasa, yun dapat yung isasalang sa pamimilian. Yung proctor, hindi naman niya sinasabi na siguradong matatabunan yung mga KLT-21. Siguro sa palagay lang niya. Pero hindi mangyayari yun. Walang tabon-tabon na nangyayari mga kabay. Ibig sabihin kasi, pag sinabing matatabunan yung mga KLT-21, ibig sabihin nun, yung mga KLT-22 lang ang isasalang sa pamimilian. Hindi ganun yun. Hindi pwedeng tabon-tabon mga kabayan. Ang nangyayari lang dyan, nagkakahalo-halo na. Yung KLT-21, KLT-22, KLT-23, nagkakahalo-halo yan sa pamimilian. Nandun na sila lahat, pinagsama-sama na. Nakadepende na lang talaga sa labor dito sa South Korea kung sino yung isasalang nila sa pamimilian at kung sino yung pipiliin ng employer. Saka tinanong ko rin si kabayan kung Koreano ba o Koreana yung proctor nila sa DMW ngayon. Kasi nung 2017, nung nag-training ako sa DMW, ay Koreana yung nag-training sa amin, yung proctor namin, at maganda. Sabi nga ni kabayan ay Pinoy daw yung proctor nila sa DMW ngayon. At 13 years nagtrabaho dito sa South Korea. Mahirap kasing mahirap magbitaw ng salita, lalo pa sa ganyan. Maselan kasi tayo pagdating sa mga ganyan lalong-lalo sa mga naghihintay ng employer ng matagal na. Kung sasabihin na matatabunan sila, ay napakasakit ng ganun. Ibig sabihin kasi, priority pa yung mga huling pumasa. Hindi mangyayari, huwag kayong malala makabayan. Doon sa mga KLT-21 na naghihintay ng employer, huwag kayong mawala ng pag-asa. Walang tabon-tabon. Ang hirap kasi dito mga kabayan, labor talaga ang nagdidesisyon kung sino yung isasalang nila sa pamimilian. Labor lang. Bakit? Wala naman silang kontak sa labor dito, di ba? Basta walang nakakaalam, labor lang ang nakakaalam kung ano yung ginagawa nila, kung sino yung isasalang nila sa pamimilian. Ang mahirap lang kasi dito, hindi yata tinitingnan ng labor dito kung yung isasalang nila sa pamimilian ay paulit-ulit na nilang isinasalang or kung yung isinasalang nila sa pamimilian ay matagal nang naghihintay ng employer at kahit isang beses ay hindi pa nila na isasalang sa pamimilian. Pero wala tayong alam dyan, hindi natin dapat sisihin ang labor dito, ang employer dito, basta silang bahala dyan. Basta pagdating sa seleksyon, pantay-pantay lang kayo lahat. Yung iba talaga parang minamalas lang kasi kahit ni isang taon na naghihintay ng employer, ni isang job matching count or GMC ay walang lumalabas sa kanilang EPS account. At eto, magandang balita naman tayo mga kabayan. Good news naman tayo. May parating na massive selection next month. Parang ang pagkakaalam ko, kung hindi ako nagkakamali mga kabayan, ay May 6 ang umpisa ng bigayan ng EPI o yung bigayan, lalabas sa inyong EPS account kung sino yung mga nagka-employer sa inyo. Hindi ako masyado sure mga kabayan, pero first week ng May, next month. Sa totoo lang mga kabayan, kayong mga naghihintay ng employer, maging KLT-21 man kayo, KLT-22, KLT-23, mga naghihintay ng employer,
swerte na kayo. Dahil alam nyo kung bakit. Yung mga mag-a-apply pa lang dito, yung mga mag-aaral pa lang ng Korean language, yung mga naghihintay ng registration para sa EPS topic exam, sila yung dadanas ng mas pinahirap na skill test at EPS topic exam. Tinaasan na ang passing score sa EPS topic exam at dinagdagan ang mga tanong sa skill test. Kaya kailangan talaga ng magsunog ng kilay yung mga susunod na mag-i-exam, yung mga naghihintay ng registration para sa EPS topic exam. Sila yung tatawagin yung mga KLT 24. Hanggang ngayon, wala pa nga announcement kung kailan ang registration. Wala. Talagang antay-antay lang tayo kasi hindi natin alam kung bibiglay na lang tayo niyan. Gugulatin na lang kayo.